Day 2 na ng free agency mga idol. May nakuha na bang malakas yung team mo? Kokonti lang din ang mga signings ngayon mga idol. At ayun, so far medyo boring pero mahina lang din naman talaga ang free agency class ngayon. Kung hindi nyo po napanood yung day 1 natin, ito yung thumbnail nun. Hanapin nyo na lang. At yung mga hindi nga natin nabanggit doon, babanggitin natin dito. Una nga po ay itong si Isaiah Joe. Balik sa Oklahoma City Thunder sa isang 4-year, $48 million deal mga idol. Okay din po itong istorya ni Joe mga idol eh. Winave to ng Sixers kahit na known na siya bilang isang shooter noon, miski kahit noong college pa siya. Pinake up siya ng OKC, na-develop ang laro at ayan, na-rewardan pa ng $12 million a year na long-term contract. Last season para sa OKC Thunder ay tumira tong si Joe ng 41.6% mula sa 3. More than solid na rin yan basta lampas ka sa 40%. And yung kamping nga rin po nito na si Aaron Wiggins, balik OKC rin po at mas mura naman ang kanyang kontrata. 5-year, $47 million. Long-term din. Noon po itong si Wiggins sa kanyang depensa mainly, pero na-develop din siya sa OKC bilang isang player na pagdududahan mong iwanan. Noong rookie season niya, 30% lang po ang average niya sa 3. Nitong nakaraang season naman ay 49.2% ang average niya doon. Elite na nga po yung ganyang porsyento mga idol pero kulang lang sa volume dahil 1.6 attempts per game lang siya. Next natin mga idol, Drew Eubanks, kilalang backup big man to mula sa Suns ay lilipat na sa Utah Jazz sa isang 2-year, $10 million deal. Matik, babackupan niya si Walker Kessler sa Jazz mga idol na rebuilding team din. Do maaagawan niya ng playing time yung bagong kuha nilang rookie na si Kyle Filipowski na may hot issue din patungkol sa kanyang love life. Pero ibang usapan na yan. Another big man din po, Jalen Smith mga idol, former lottery pick to ay papunta na sa Chicago Bulls matapos niyang magkaroon ng deal na 3 years for $27 million. Medyo bust po itong si Jalen Smith mga idol pero dahil wala na nga rin po si Andre Drummond sa Bulls, siya matik ang papalit sa role niya. Pwede rin po itong mag-power forward mga idol so may chance pa siya na patunayan ang sarili niya. 24 years old pa lang naman to eh. Tignan natin kung with more playing time ay magpapakita siya ng promise. Big man ulit, Luka Garza ay balik sa Minnesota Timberwolves sa isang 2-year contract. Sa mga hindi po nakakaalam, superstar itong si Garza noong college siya. And parang 2 to 3 years ago lang yon. May legit big man skills nga din talaga to. Medyo mabagal lang din talaga kaya hindi siya mababad talaga. Baka kaya niyang turuan ng mga back to the basket moves itong si Gobert. DeLon Wright mga idol sa Heat to last year pipirma na sa Milwaukee Bucks, 1-year veterans minimum to amounting $3.3 million lamang. Good defensive guard to na maaaring mag-compensate nung kahinaan naman ni Dame sa depensa pero not much na siya sa ibang aspekto ng laro. Another big man din po ay Isaiah Hartenstein ay papunta na ng OKC sa isang 3-year $87 million contract. Solid big man din po itong si Hartenstein talaga. Pinakita niya yan noong playoffs sa Knicks kung saan siya talaga ang main big man ng New York kasi nga puro injured yung iba. High energy big na bagay din talaga itambal kay Chet Holmgren. At least ngayon may isa pa silang big man na pangpalag kay Jokic sa West. Tobias Harris naman mga idol mula sa Sixers ay balik sa Detroit. Pangalawang balik niya na sa Pistons to mga idol at pipirma siya ng isang 2-year $52 million contract. $26 million a year, malaki-laki yan mga idol considering na laging nag-underperform itong si Harris. Pero sa Pistons naman siya so walang pressure gaano sa kanya na mag-deliver o buhatin ang team na to sa panalo. Malamang trading piece lang to ng Pistons para makakuha pa ng draft assets sa hinaharap. Aaron Holiday naman mga idol balik sa Houston Rockets. Nakababatang kapatid to ni Drew at Justin Holiday at mainly backup point guard siya rito sa Rockets. 2 years, $10 million ang kanyang kontrata. Sulit na rin. Nick Batum, ang French forward na ito ay babalik sa Clippers matapos siyang i-trade din ng Clippers last season at pipirma ng 2-year, $9.6 million sa kontrata. Dahil nga rin sa pagkawala ni PG, umimpis na rin po ang wing rotation nitong Clippers at malamang hatian sila ni Derek Jones sa forward position mga idol. Sa mga idol nating Dubs fans, ito, the Anthony Melton Warriors na at pipirma ng 1-year, $12.8 million sa kontrata. Feel ko hindi talaga nagugustuhan ng mga Dubs fans ang mga nangyayari sa kanilang team ngayon. Dalawang valuable asset na ang pinakawalan nila at itong undersized na dos pa ang main free agent na nakukuha nila so far. Hindi ko lang sure kung may plano talaga ang Dubs mga idol pero ayan nga, good defender naman din po itong si Melton at improved shooter din. Speaking of pinakawalan, itong si Klay nga rin po, legend na to sa Warriors ay pupunta na nga po ng Dallas sa isang sign and trade deal. Pipirma si Klay ng 3-year, $50 million contract tapos ititrade siya papuntang Dallas Mavericks. So may matatanggap pa rin naman ang Warriors at 2 second round picks din ito. Nireject din daw ng Warriors ang isang trade involving yung Lakers kung saan makukuha nila si D'Angelo Russell na may expiring na kontrata. Mas pinili pa nila yung 2 second round picks ng taong 2025 at 2031. And ayun, with Klay sa Dallas, although declining na nga rin si Klay, may bagong big 3 na nga sila ron, Luka, Kyrie and Klay, na talaga magpapasabog lang ng offensive production nila assuming na magiging
magiging dissenting shooter pa rin po itong si Thompson. As expected din po, balik sa Philadelphia 76ers si Tyrese Maxey sa isang max contract na 5 years, $204 million. Naging revelasyon nga tong si Maxey sa Sixers over the years at all-star na siya nitong huling season lang. Ngayon, established na talaga ang bagong big three ng Philly na sina Embiid, Maxey, pati nga po si Paul George. Also, Goga Bitadze, 3-year, $25 million ang kanyang pipirmahan na kontrata para bumalik sa Orlando Magic. Benchwarmer lang to sa Pacers dati pero nagkaroon ng consistent na role dito sa Orlando last season. Si Garrett Temple din sumisipa-sipa pa ay balik sa Toronto Raptors sa isang veterans minimum deal probably. Si Gary Harris, serviceable 2-guard naman ito, balik din po sa Orlando sa isang 2-year, $14 million contract at probably siya ang baback up kay KCP sa shooting guard position. Itong dalawang to na KCP at Gary Harris ay parehong mga dating starting shooting guards ng Nuggets at ngayon nga po mga idol magkakampi na sila sa Magic. Chris Dunn mula Utah Jazz ay papunta na nga po sa LA Clippers sa isang deal. Walang detalye pa naman patungkol dito mga idol pero siya matik ang papalit sa Westbrook role kasi nga bounce na rin si Brody sa Clippers. And also, kinuha nga rin po ng Clips itong si Mo Bamba sa isang 1-year contract. Considered na to bilang draft boss mga idol pero mukhang may chance siyang patunayan ang sarili niya sa Clippers team na ito na iiwanan ni Mason Plumlee at Daniel Theis. Pareha silang mga backup bigs ni Zubats at matik si Bamba na ang susunod na big man dyan. Then sa mga two-ways mga idol, Drew Smith balik sa Heat sa isang two-way contract nga at ang dating Nuggets guard na si Colin Gillespie lilipat naman ng Phoenix sa isang two-way contract din. In terms naman sa mga contract extension, si Derrick White ay nakakuha ng 4-year, $125.9 million extension. Gayon din po si Jason Tatum at ang kanya naman ay isang NBA record na ngayon na 5-year, $315 million supermax extension naman. Grabihan din talaga. Yan mga idol, as of mga alas 7 ng gabi dito sa Pinas, ito ang mga deals ngayong day 2. Mapapansin natin na wala talagang masyadong action sa Lakers pati sa Heat and even sa Memphis Grizzlies din. Samantalang ang Clippers, naglo-load na rin sila ng kanilang mga players para sa post-Paul George era nila. Wala pa ring team si DeMar DeRozan mga idol although nalink siya sa Lakers. Si Miles Bridges din, although hindi pa talaga ata klaro yung kaso niya, wala pa ring team pero maganda ang pinakita niya sa Charlotte nitong nakaraang season. Marami pa rin tayong dapat abangan mga idol, especially kung Lakers fan ka na antahi-tahimik nung team mo ngayon, which is strange lang din talaga. Tignan na lang po natin sa mga susunod pang oras at araw kung may mga paggalaw pa sa ibang mga teams. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. $689 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.